yung paalala ni Apostle Paul kay Timothy. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, let no one look down on your youthfulness. Yung mga kabataang tumayo kanina, wag niyong hayaang tignan kayo ng mababa ng ibang tao porket bata kayo. Hindi yun ng ano. No, bakit? Sabi, rather in speech, sa inyong pananalita, in your conduct, sa inyong ugali, in your love, sa inyong pagmamahal sa kapwa, in your faith, yung inyong pananampalataya, and your purity. Importante pong sabihin ko ito. Show yourself an example of those who believe. Gusto ko pong mag-focus dito sa purity. Bakit? Noong 2021 po, may sinusundan akong survey, no, na ginagawa po ng isa sa mga institutes dito sa Pilipinas. For every number of years po, sinesurvey nila yung mga kabataang 15 to 24 years old. 15 to 24 years old. At ang tanong po nila, ito bang mga kabataang ito ay mayroon ng karanasan pagdating po sa sex? Either naabuso sila o pinili nilang gawin iyon. Pataas ng pataas po, parang spaghetti pataas ang number. Kaya po noong 2021, 87% ng mga Pilipinong 15 to 24 years old ang nagsabing mayroon na silang karanasan. 67% of women 15 to 24 years old naman ang umamin na meron na silang karanasan. That's year 2021. Ngayong taon pong ito, na-discover natin na ang pinakabatang buntis sa Pilipinas ay 8 years old. Yes. Kaya bakit tayo nag-youth month as a church? Kailangan ho nating baguhin yung takbo ng mundo, ng Pilipinas, ng bansa natin. Mag-uumpisa yan sa inyong mga pamilya. Kung magulang kayo, ituro ang tamang daan sa bata. Kung mga kabataan kayo, pumili ng tama. Tindigan ang tama. Huwag kayong magpa-apekto sa kultura, sa uso, sa dami ng tao. Sundan yung Panginoon para hindi nyo masayang yung buhay na binibigay sa atin. Marami pong young leaders in history. Alam natin ito, si Alexander the Great po ay naging hari, 20 years old. Ganong kabata. Si Joan of Arc po, wala pang 20, 17, hindi pa nagde-debut. Nag-lead na po ng buong army at nanalo po sila. Si George Washington po, kilala sa Amerika, syempre, isa yan sa mga fathers nila, di ba? 20, meron na siya, nagli-lead na siya ng militar. 21 po, nanalo na siya sa isang gyera. Ganong kabata. Si Jose Rizal po, nagsulat ng 2 nobela in his 20s. 2 nobela, anong nobela yon? Naalala nyo pa ba? Noli Me Tangere at El Filibusterismo. At yung 2 nobelang iyon ang nagsimula ng himagsikan. It started, it opened the eyes of the people na we have to fight itong mga pang-aabuso sa atin. Bata pa lang po yan. Ang pinakabatang general ay si General Luna. Hindi, joke lang. Hindi si General Luna to. Si General Gregorio del Pilar or Goyong. 22 years old. The youngest general in the Revolutionary Army. Alam niyo po, ang mga kabataan, kaya nilang baguhin ang takbo ng atin pong bansa. Kung pipiliin lang nilang magtino, di ba? Kung pipiliin lang nilang sumunod sa tama, pwedeng magbago ang Pilipinas. Kung third world tayo, baka maging first world. Wow, nangarap, di ba? Baka maging first world country tayo. Pag naging tama yung mga kabataan. Alam niyo po ba maraming pagbabago ginagawa, inuumpisahan ng mga kabataan? Ang EDSA, People Power.
ay inumpisahan ng mga kabataan. Kaya naman na-inspire ang Bangladesh. At noong 1990, napatalsik nila yung kanilang presidente at na-restore nila ang demokrasya. Marami pang mga sumunod, katulad noong 2011 sa Egypt, napatalsik si Mubarak. Diba? Dahil nagkilos protesta yung mga youth, yung mga estudyante, yung mga aktivista. Sa Sri Lanka, nangyari din yan. 2022, napatalsik si Rajapaksa. Kabataan ang nag-umpisa dyan. At sa Bangladesh, last year, napatalsik po si Prime Minister Hasina. Kabataan din ang nag-umpisa. And this year, sa Nepal, nabalitaan nyo ba yung nangyari sa Nepal? Ano pong nangyari sa Nepal? Tinanggal ang epal. Hindi, joke lang. Sa Nepal po, ano nangyari? Nagprotesta ang mga Gen Z. Bakit? Kasi pinagbawal ang social media. Ganun. Hindi pwedeng bawal. Magwewelga kami. Nagwelga sila. Pero korupsyon din ang nilabanan nila. Nepotism. Yan, yung mga nepo babies doon. Napatalsik. Nag-resign. Kaya po ng mga kabataan baguhin ang takbo ng kwento ng buhay ng mga Pilipino. Mainit po ito sa akin kasi bata ako, namulat na ako sa welga. Grade 4 ako nung nagpatalsik tayo ng isang presidente. Blank, resign. Yun, pinasigaw sa amin sa school. Kasi daw mag-ano na, parang papalayasin yung presidente. So nagsisisigaw ako doon. Tapos parang feeling ko, wow, ang sarap naman ito. Kaya lumaki po ako na talagang passionate ako sa politika. So, sobrang passionate ko, nung college ako, naging aktibo ako, aktivista ako nung college. In fact, nung college ako, gumagawa kami ng mga music videos. Alam nyo ba tong kantang to? Pamilyar ba sa inyo si Glock 9? Naaalala nyo ba yung music video na yan? Hindi nyo alam? Kasi nga bata pa kayo eh. Siguro, ano pa lang kayo, dumidede pa kayo nung mga time na yan. Pero may kwento yan. Tao po, nandiyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran, at nakapilang mga mamahaling sasakyan, mga bantay na lagi bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Alam niyo ba yon? Kayo po na nakaupo, naalala niyo na? Subukan nyo namang tumayo. Bakit feel na feel ko to? Kasi kami gumawa ng music video. In fact, in some of the scenes, makikita po ninyo ako. Yan ako, nakaupo. Pero mabilis lang yung eksena ko kasi ang kinakalaban ko dyan, simbahan. Kaya, mabilis lang. Pero ang mas bida dyan, nanay ko. Kung naaalala nyo tong music video na to, nanay ko po yung umiinom at nagbabato ng wine at nagbabasag ng wine. Ramdam na ramdam ko po nung panahong ito na kaya kong baguhin ang Pilipinas. Sa lahat ng rally, pumupunta ako, ganyan, aktibo talaga ako. Pero simula po nung sumuko ako sa Panginoon, na-realize ko, may higit pang kapangyarihan. There's a greater power that can change the country. Na-inspire nga po ako kasi nito lang, ilang mga taon nakaraan, yung Asbury, narinig niyo na ba tong Asbury Revival? Kung saan sa isang eskwelahan, nagtipon-tipon ng mga kabataan to worship and pray. And it really began a revival. People started flocking the place, worshiping, crying, praying for each other. At kaya po meron tayong event, yung pinopromote kanina. Sa Wednesday po, pupunta yung mga taga-Asbury dito. Yan po para sa mga youth, single, at kung sino pa pong gustong pumunta sa MPH. Ang mensahe natin ngayon ay tutunghayan natin, tutuklasin natin how God develops leaders.
Kung gusto nating baguhin ang Pilipinas, tingnan natin kung paano natin mababago ang Pilipinas sa way ni God. If we follow God, we will be able to change the direction of the family, the direction of your school, of your office, of your workplace, of this country. So tingnan natin kung paano. Ang tutungayan po nating kwento ay kwento, kilala nyo ba kung sino to? Sino po ito? Moses. Sino po yung kasama ni Moses? Joshua. Very good. Oh. May mga active dito. Si Joshua. Si Joshua po ang naging assistant ni Moses. Ano po siya? Aliping sa gigilid. Nasa gilid-gilid lang. Laging nakasunod kay Moses. Pero si Joshua po ay naihanda para mag-lead ng mga Israelita to conquer the promised land. Paano ginawa yon? Tinuruan siya. No? Tinuruan siya ng kanyang bossing. Ang bossing niya ay si Moses. At makikita niyo po sa Exodus 33 verse 11, the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend. When Moses returned to the camp, his servant Joshua, the son of Nun, a young man. Ibig sabihin, bata pa lang siya, nakaserve na siya kay Moses, nakikita na niya lahat yung mga ginagawa ni Moses, at malaking inspirasyon yon para sa kanya. No? So susundan natin anong natutunan ni Joshua kay Moses. Unang-una po niyang natutunan ay obedience. Sabihin nga sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Obedience. Pagsunod. Kayo po ba ay marunong sumunod? O, ba't konti lang sumagot? Isa pa. Kayo po ba ay marunong sumunod? Yan. Di ba? Kung marunong tayong sumunod, dapat kapag pag nagpula ang ilaw sa traffic light, titigil. Hindi bibilisan. Di ba? Pag po sinabi ng magulang maghugas ng pinggan, hugasan mo na yung pinggan. Hindi po mamaya na. Huhugasan mo na. Kasi iipisin yan, dadagain yan. Di ba? Susunod ka agad. Susunod, sabi ni, di ba, sa TV. Sabi ni Charles Spurgeon, a man is not far from the gates of heaven when he is fully submissive to the Lord's will. Kapag tayo ay nag-o-obey sa mga taong itinalaga ng Diyos to lead us, mga magulang natin, gobyerno, guro, di ba, o bossing sa trabaho, asawa, ang susunod po, by the way, mamaya natin titignan na kung sino yung susunod. Pero sabi dito, when you obey in the way of God, you are fully submissive to the Lord's will. Sinusunod mo siya. Yun po ang nangyari dito kay Joshua. Tingnan natin. Exodus 17, una nating makikitang umaaksyon si Joshua. Ibig sabihin, meron siyang kakayahan. Tingnan niyo sinabi ni Moses sa kanya, choose men for us and go out, fight against Amalek. Makipaglaban ka kay Amalek. Si Amalek po, siya po ang mga ninuno siya ng mga Amalekites. Pag binagbabasa ho kayo ng Bible, malalaman nyo doon, yung Amalekites, palagi nilang kalaban yan. Lagi nilang nakakaawa yan. So itong unang beses nilang magkalaban, at sabi ni Moses sa kanya, tomorrow I will station myself on the top of the hill with the staff of God in my hand. Nagigets niyo po ba yun? Ang sinasabi ni Moses, magtawag ka ng kakampi. Maghanap ka ng kakampi sa'yo, tapos makipaglabang kayo. Bukas aakyat ako sa hill. Bibit-bitin ko yung staff. Kung ako si Joshua, at loko-loko ako, sasabihin ko, unfair. Bakit kami lang makikipaglaban? Di ba? Magre-reklamo yan. Bakit hindi kami pwede sumama sa iyo? Bakit kami, baka mamatay kami doon? Maraming angal.
Pero hindi, marunong sumunod si Joshua. Sabi dito, Joshua did as Moses told him and fought. Lumabang ka dun, nakipaglaban agad. Marunong sumunod. Bakit? Tiwala siya dun sa kanyang leader. Si Moses, si Aaron at saka si Hur, they went up to the top of the hill at nagdadasal si Moses doon. Ang ginagawa ni Moses, pag nakataas yung kanyang kamay, nananalo sila Joshua. Pero pag nangalay si Moses at bumaba yung kamay niya, natatalo sila. So imagine ninyo, habang nakikipaglaban po si Joshua, tinitignan po niya si Moses. Sabi niya, nakataas yung kamay ni Moses nananalo kami. Pag napagod, bumababa. Hala, natatalo kami. Moses, isipin niyo, nakikita niya yung koneksyon ng pagdarasal ni Moses at yung pagkilos at pakikipaglaban niya. So it works both ways. You do something on your power, sa kakayahan mo. Pero dapat meron ding kumakapit nagtitiwala sa Panginoon. Trusting in God, praying to God, seeking for victory in the Lord. Di ba? So yan po ang natutunan. Ngayon, isa po sa mga scripture na nagsasabi sa ating bata pa si Joshua, kasama na niya si Moses, ay Numbers 11. Sabi diyan, Joshua the son of Nun, the attendant of Moses, from his youth, ibig sabihin mula bata, hanggang tumanda na po si Joshua at marunong nang makipaglaban, kasama siya ni Moses. At doon natuto siya kung paano mag-obey. Sabi ni Warren Wiersbe, before God uses a person greatly, He trains them deeply in the school of obedience. Pakitignan nga po yung mga anak ninyo kung kasama ninyo ngayon, natututo po ba sila sa school of obedience? Pag sinabi po ninyong matulog na, natutulog po ba o nanonood ng Netflix pa rin? Pag sinabing kumain ka ng gulay, gumaganon po ba? O sumusunod naman, di ba? Pag natuto silang sumunod, bakit importanteng matutong sumunod ang mga bata? Paglaki nila, marami pa silang susundin. Teacher nila, susundin nila. Batas, susundin nila, bawal tumawid, nakamamatay. Tapos nakikipagpatintero sa kalsada, di ba? Dapat pag sinabi magbayad ng tax, magbabayad ng tax. Di ba? Para wala nang maging korap. Yung mga korap, wag na tayo baka nanonood kasi sila Pero yung mga korap, nako, manda kayo. Kayo pong mga nakaupo. Hindi, joke lang. O balikan natin si Joshua. Ano nangyari? Pag napapagod si Moses, bumababa ang kamay. So anong ginawa? They took a stone and put it under him. Pinaupo. Pinaupo si Moses. Pagkatapos, Aaron and Hur supported his hands. Itinaas yung mga kamay ni Moses. Hinawakang ganyan. So nakaganon si Moses. Di ba? At dahil ganon, his hands were steady until the sun set. And Joshua overwhelmed Amalek and his people with the edge of the sword. Natalo po nila. Nakita ni Joshua, pag sumunod ako kay Moses at nakita ko rin yung faithfulness ni Moses kay God at yung teamwork nila Aaron at saka ni Hur, magsasucceed ako. So inspiring yon para kay Joshua. Ngayon, para sa ating lahat dito, iba-iba po ang authorities natin. Sa Bible po, meron tayong authority, si God at ang kanyang salita. Makikita niyo po yan kay Peter tsaka kay John. Sinabihan po si Peter and John, shh! Huwag na kayong mag-discuss tungkol kay Jesus Christ, Tumanggi sila. Sabi nila, whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than to God, you be the judge. Pero kami, hindi namin mapipigilan. We cannot stop. We can't stop. Yan. We can't stop speaking about what we have seen and heard. Susunod sila kay Lord. No matter what happens, ang pinakasusundan natin ay Panginoon. So alam nila yan.
Hindi lang po yan. Meron ding parental authority. Parental authority. Patayuin po natin lahat ng anak na hindi pa po nag-aasawa. Bata pa kayo at hindi pa kayo nag-aasawa. Anak po kayo, buhay pa ang magulang ninyo, binabantayan kayo ng parents ninyo, at wala pa po kayong asawa. Ibig sabihin, nagre-report pa kayo sa magulang ninyo. Nagpapaalam pa kayo pag lalaboy kayo. Ganyan. Okay. Basahin po natin ito. 1, 2, 3, go. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. Kayo ba ay nag-o-obey your parents in the Lord or pasaway kayo to your parents? Obey your parents. Malinaw, children? Okay, pwede na maupo ang children. O yung mga magulang, nakatabi nila, tandaan yung tumayo sila today. Tapos mamaya, yan po ang isusumbat ninyo sa kanila. Hoy, sabi mo, go-obey ka na. Ugasan mo to. Siga yung magulang. Okay, hindi lang po bata ang may authority. Okay? Sino pang may authority? Ito pa ang husband po ay authority over the wife. Kaya wives, submit to your husbands as to the Lord. Yung husbands naman, you submit to the Lord. Ibig sabihin, wala kayong gagawin na hindi gusto ni Lord. Kaya yung mga asawang babae, kausapin niyo po yung asawa ninyo. Hayaan niyo silang mag-lead. Yung iba kasi nagre-reklamo, wala namang yung asawa ko eh. Pag nagtanong, saan kayo kakain? Saan mo gusto kumain? Ang sagot ng asawa ko, kayo. Di ba? Totoo ba yun? Oh, hapunan na. Daddy, saan mo gustong kumain? Kayo. Tapos yung mga babae, frustrated na frustrated. Ano ba yan? Kala ko pa naman siya ang leader. Ganito po gawin nyo, mga wives, no? Wives, kaway nga po ng mga wives. Wives, okay. Pag ganyan po ang asawa ninyo, bigyan niyo ng room to practice His authority. So bigyan nyo ng choice. Next time na magtatanong kayo, uy, saan tayo kakain? Kayo. Bigyan nyo ng choice. Chowking, Jollibee, McDonald's, Burger King, Wendy's. Ito, 5. Kayo bahala. Tanggalin ko na yung mga hindi masyadong masarap. O, ito na lang. 3 na lang. Saan mo gusto? Kayo nga bahala. Ikaw ang leader. 2 na lang. Dito o dito? O sige, doon na lang. Yan. O, kakain daw tayo, sabi ng daddy ninyo. Ganon. I-reinforce ninyo kay mister na desisyon niya yan. At susuportahan ninyo. Wag ho kayong, kunyari, sinabi ni mister, o sige, dito tayo sa chicken kakain. Tapos nagdadabog kayo, pangit naman dito eh. Tapos kumakain, ganyan. Hindi nyo ho siya na respeto. Dapat, pag kumain ka, buti dito tayo kumain. Parang gutom pa ako mamaya. Ganyan. Diba? Paramdam nyo naman po kay mister na, praise God, nagdesisyon ka. Di ba? Employer. Yung mga bossing ninyo, wag nyo yung kinukulam. Kulam. Wag nyo pong pinapakulam yung mga bossing ninyo. Respetuhin sila at maging sa leader po ninyo sa church. Kung kayo ay part ng D-group, or kung kayo po ay namiministeryohan po ng mga pastor ng CCF, o kung saan man ho kayo nagsisimba, sila po ay authority din in the faith. So, obedience ang unang lesson. Pangalawang lesson, faith. What is faith? How do you define faith? Ang nanay ko po, nung bata siya, nagtitirintasan sila ng book nung kaklase niya, tapos tinawag siya ng teacher. College yata siya nun eh. Theology teacher, tinawag siya, Miss Lopez, define faith. Eh, nanay ko nagbabasa ng Bible. So pagtayo niya, sabi niya, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
Yan po ay verse sa Bible. Nasa Hebrews po yan. At yun po ang tunay na definisyon kung ano ang faith. It is the assurance of the things that you are hoping for. By faith, kinakapitan mong Panginoon na magkakatotoo itong mga pangako niya. By faith, naniniwala at nagtitiwala ka. It is conviction. By faith, alam mong pag sinabi ni Lord, bawal to, bawal to. Hindi ko to gagawin dahil kasalanan nito. Martin Luther said, faith is a living, daring confidence in God's grace, so sure and certain that a man could stake his life on it 1,000 times. Kaya nga po sinabi ni Apostle Paul, for we walk by faith, not by sight. Tayo po ay nabubuhay by faith. Di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa ating kinabukasan. But by faith, nabubuhay tayo. Kayo po, napapractice nyo ang faith ninyo. Sinong nagsabi sa inyo na kaya kayo ng upuan na inuupuan ninyo? Diba? Naniwala lang kayo na pagdating nyo dito, uupo kayo dyan at safe kayo. Kapag ho kayo ay nag-order ng Grab, kayo ho ay nagpa-practice ng inyong faith. Bakit? Paano nyo nalalaman na hindi po kinalikot ng Grab driver yung pagkain ninyo? Diba? Tapos pagdating pa sa bahay ninyo, sarap. By faith, ini-enjoy nyo yung bagay na yan kasi naniniwala ka, hindi nila to ginalaw. Ha? Pwede itong kainin. Pag kayo ay nag-order ng tubig sa isang restaurant, by faith, naniniwala kayo na hindi nila sa CR kinuha yung tubig. Diba? Yung inom nyo pa po, may ganun pa. Malay mo, kinuha nila yan sa ibang lugar. Pero by faith, nagtitiwala ka na hindi ka lolokohin. Yung mga may jowa dyan, by faith, inuohan mo yung katabi mo ngayon. Sino nagsasabing dadaling ka niyan sa kasal? By faith lang. Lord, please. Lord, please. Sana ito na. Di ba? Yung mga prayer ng mga single. Sana ito na. Paalala ko po sa inyo, sinabi sa Hebrews, without faith, it is impossible to please God. Kung wala kayong faith, wala kayong tiwala, hindi kayo nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon, it is impossible to please Him. Kahit nagsisimba ho kayo at nauupo kayo dyan, kung mauupo naman kayo at matutulog, wag ho kayong matulog ngayon. Dahil pag uwi nyo sa bahay, hindi na kayo makakatulog. Mapupuyat kayo, kaya dumilat po kayo ngayon. Di ba? By faith, it is impossible. Without faith, it is impossible to please God. Kaya dapat pinapractice po ninyo yung inyong trust sa Panginoon at kumakapit kayo sa tiwala sa Kanya. Bakit daw? For he who comes to God must believe that He is. Anong must believe that He is? Parang bitin. Di ba? Must believe that He is what? Must believe that He is God. That He is sovereign. That He knows what you need. And that He is able to provide. That He is good. That He is kind. That He is loving. But that also He is just. He is righteous. And He is angry towards sin. You must believe in all these attributes of God so that your faith will become stronger. Not only that, you must believe that He is a rewarder. May reward. Kayo ba mahilig kayo sa rewards? Diba? Gusto ko yung may premyo. Gusto ko yung mananalo ako ng something. Ito po, when you have faith in God, He is a rewarder of those who what? Seek Him. Kailangan, hinahabol, hinahanap mo ang Panginoon palagi. You are hungry for the time spent with God. Nagbabasa ka ba ng Bible mo every day? Nagdi-devotion ka ba? Committed ka ba sa Kanya? You will please Him when your faith is with Him. So tingnan natin ang faith ni Joshua. Tingnan niyo po.
The Lord spoke to Moses saying, sa Numbers po ito, send out for yourself men, that they may spy out the land of Canaan. Ibig sabihin po niyan, nakalabas na sila ng Egypt, nasa wilderness sila, tapos gusto na po nilang makapasok ng promised land. Pero hindi nila alam kung anong itsura ng promised land. So, kailangan daw magpadala si Moses ng spies. Mga spies. Pero yung spies pong dadali niya ay mga lalaki, sons of Israel. A man from each of their father's tribe, everyone a leader among them. Ibig sabihin, yung tribes of Israel, ilan po ang tribes of Israel? 12. Ibig sabihin, ilang lalaki ang ipapadala niya doon sa Canaan? 12. Gusto ni God magtawag si Moses ng 12 men, no? At ito daw ay mga heads of the sons of Israel. Tingnan nyo, mahaba ang listahan, pero nabanggit po dyan, from the tribe of Judah, si Caleb o Caleb, the son of Jephunneh. Galing sa tribe of Judah. And then from the tribe of Ephraim, sino nakikita ninyo? Si Hosea, the son of Nun. Si Nun ay the same father of Joshua. Kaya marami pong scholars ang nagsasabi, ito talaga ang tunay na pangalan ni Joshua. Hosea. Ginawa ho siyang Joshua. Mamaya sasabihin ko kung bakit. Malalaman po ninyo sa dulo kung hindi nyo ko aalisan ngayong araw na ito. Magpunta po tayo sa susunod na verse. Thus they told him, eto na, nagpunta na po yung mga espiya. Bumalik na sila sa mga taga-Israel at nagbigay na sila ng resulta ng kanilang survey. Sabi nila, we went into the land where you sent us and it certainly does flow with milk and honey. Sagana. Ibig sabihin po ng flowing with milk and honey, parang babubusog ka talaga pag nandun ka. And this is its fruit. So may bit-bit pa ho silang mga prutas. Pero, verse 28, dito na nagkatalo-talo. Bakit? Sabi nila, nevertheless, the people who live in the land are strong. The cities are fortified, very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Anong problema doon? Diba? Bakit hindi sila okay? Sobra ho silang takot. At wala silang faith. Kaya naman, nagkalat pa sila ng fake news. Tingnan ninyo, sabi, we are not able to go up against the people for they are too strong for us. Masyadong malakas sila para sa amin. Paano nila nalaman yun? Di ba nanonood lang sila, nag-i-spy lang sila eh. Paano nila nalaman na malakas sila? Meron pang fake news. Sabi pa, the land through which we have gone in spying it out is a land that devours its inhabitants. OA. Sabi ni ate, OA. OA talaga. Bakit? Ang sinasabi nila sa mga kababayan nila, yung lupa daw sa promised land, nangangain ng tao. Biruin mo yun. Sabihin mo sa mga kababayan mo, huwag tayong pumunta sa promised land. Yung lupa nakita namin. Kinain yung tao. OA. OA talaga. Sabi pa dito, all the people. Ito, isa pa OA. All the people. Hindi naman po all the people. Kasi meron lang specific people na malalaki. Pero hindi lahat ng tao ay higante. Sabi pa nila, there also we saw the Nephilim, and we became like grass. OA. We became like grasshoppers in our own sight. Alam nyo po, maliit na tao lang ako. Kaya nga yung iba sa inyo, akala grade 5 lang ako. Maliit talaga ako. Opo, ito na ako. Ako to. Di ba? Maliit ako. Pero kung itatabi mo ako sa 6-footer, hindi ko mararamdamang parang tipaklong ako. Marahil kung yung 6-footer, gano'n ba
5 feet ako. O 1 feet lang. Ay, foot pala. 1 foot lang ang lamang nung 6-footer sa akin. O, edi, kaya. Hindi ako mukhang tipaklong. OA sila. OA. Grabe, para kaming mga tipaklong, parang insekto lang kami sa laki nila. Imaginein po ninyo kung gaano kalaki yung mga taong dinidescribe nila, kung sila ay parang insekto. Ano to? Ano, yung mga napapanood sa Marvel? Di ba? Hindi ganun eh. Ang problema sa mga taong kasama ni Joshua at Caleb, kinumpara nila yung sarili nila sa mga higante. Ibahin niyo po si Joshua at saka si Caleb. They compared the giants with God. So kinontra po nila. By faith, sabi ni Joshua at saka ni Caleb to those who had spied out the land, pinunit nila yung kanilang damit. They spoke to the congregation of the sons of Israel. Ang sinabi nila, maganda yung lupa. Sobrang ganda doon. Sobrang ganda, okay tumira doon. If the Lord is pleased with us, then He will bring us into the land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Kung ipe-please lang natin si Lord, kung matutuwa lang si Lord sa atin, kaya natin yan. We can do that. Only do not rebel against the Lord, please. Huwag kayong magrebelde. Let's have faith in God. Kaya natin to by faith. They will be our prey. Their protection has been removed from them, and the Lord is with us. Do not fear them. Kala mo, may epekto yung sinabi nila. May full of emotion, may pagpunit pa ng damit. Anong gustong gawin ng tao sa kanila? But all the congregation said, to stone them with stones. Babatuhin nila ng bato si Joshua at si Caleb. Ganun sila kaloko-loko. No? Kaya galit na galit ang Diyos sa kanila. Tingnan ninyo. Sabi ni God, how long shall I bear with this evil congregation who are grumbling, puro reklamo? Nakarinig na ba kayo ng taong puro reklamo? Puro reklamo, yung parang, kunyari ginising nyo ng maaga. Aga-aga eh. O kumain ka na nito. Ito na naman. O sige, ito na lang. Ayoko yan. Ay, dami mo namang reklamo. Diba? Sunod-sunod lang. Buong araw, puro reklamo lang siya sa buhay. Bad trip naman, no? Di ako makasakay ng ano. Di ako makapara. Bad trip na, ano to, bansa to. Huh, di ba? Galit na sa buong bansa eh. Oh, pagpasok sa opisina, bad trip ka pa rin. Puro ka reklamo. Ano, wala pa ba yung sweldo? Di ka nga pumapasok, naghahanap ka ng sweldo. Puro reklamo lang sila eh. Galit na galit si Lord sa kanila. Ano sabi? From 20 years old upward. So 20 years old pataas. Sinabi ng Panginoon, mamamatay sila sa wilderness. At hindi sila makakapasok ng promised land. Except Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun. Bakit sila mabubuhay? Kasi they exhibited faith. May pananampalataya at naninindigan sila kay Lord. Tanungin po ninyo yung katabi nyo, ikaw ba may faith ka kay God? Tanungin po ninyo para magising. May faith ka ba kay God? Yan. Ito pinakamaganda. Hindi pala pinakamaganda, lahat maganda eh. Kailangan ding matuto ni Joshua ng courage. Courage. Ano ang Tagalog ng courage? Wala bang Pilipino dito? Ano? Okay, sabi ng mga bata dito, nagsa-Sunday school na lang po kami. Okay lang, wag ko kayong mahiya sa amin. Kami na lang po mag-uusap dito. Ano ang courage? Katapangan. Katapangan, no? Ang original pong salita kung saan galing ang courage ay salitang Latin, core. Anong ibig sabihin ng salitang core? Puso. Puso. Kaya ako kapag naglalaro ang gilas,
Ang sinisigaw natin dati, puso. Di ba? Bakit tayo sumisigaw ng puso? Pag po binigay nila yung kanilang buong puso, kaya nilang manalo. Yun po yung ibig sabihin ng courage. Lakas, tibay ng loob. Buong buo sa loob mo. Courage is not the absence of fear. It is the inner strength to do what is right. It is a decision to act in faith despite the fear. It is trusting in God's faithfulness, God's power, and leaving the consequences to Him. Kung kayo po ay natatakot at may mga kinakatakutan po kayo, saan po kayo takot? Saan kayo takot? Kay Judith daw. Takot sa Judith, ayaw magbayad. Marami tayong kinatatakutan. Natatakot kayo yung pangamba ninyo, kaya ba natin bukas? Makakatawid pa ba tayo next week? Di ba? Kaya ba natin, kaya ba ng pamilya natin harapin itong pagsubok na ito? Tandaan po ninyo sinabi kay Isaiah, sa Isaiah 41, "Do not fear, for I am Panginoon. I am with you. Do not anxiously look about you, for I am your God. I will strengthen you. Surely I will help you. Surely I will uphold you with my righteous hand." At lahat po ng tao sa Biblia natuto pong kumapit at magkaroon ng tibay ng loob. Katulad po ng mga apostol sa Acts chapter 4. Nagdasal sila to have confidence, to have courage, and they were able to preach. They were able to share. When they were filled with the Spirit, they spoke the Word of God with boldness. Ito ang mahalaga para kay Joshua. Dahil nung namatay si Moses, si Joshua po ang naging susunod na leader ng Israel. Ito na. Okay? Tatawid na sila papuntang Promised Land. Matindi po yung tungkulin kay Joshua. Kaya naman sa Joshua 1-2, sinabihan po si Joshua, "Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, cross this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, to the sons of Israel." Anong pinapagawa sa kanila? Every place on which the sole of your feet treads, ibig sabihin lahat ng lugar na dadaanan ninyo, sa inyo. Binibigay ko sa inyo. Just as I spoke to Moses, no man will be able to stand before you all the days of your life. Walang kakalaban sa inyo. Walang pwedeng gumapi sa'yo or tumalo sa'yo, Joshua. Just as I have been with Moses, I will be with you. I will not fail you or forsake you. Kung kayo po si Joshua, lalakas po bang loob ninyo? Magiging matapang po ba kayo? Kaya ko to. Sabi ni Lord, kasama ko siya eh. Kaya ko to. Hindi lang yun. Sinabihan pa siya ni God, be strong. Maging malakas and courageous, maging matibay ang loob mo. For you shall give this people possession of the land which I swore to their fathers to give them. Mapapasa inyo. Pero may kondisyon. Paano gagawin ni Joshua yan? Dapat sumusunod pa rin siya. Obedience, faith, and courage. They must work together. Saan mo makikita yon? Sa Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. I-master mo yung mga utos ni Lord so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have success. Magsasucceed ka basta sumunod ka kay Lord. Yun sigurong mensahe sa inyo ngayon. Magsasucceed tayo kung sumusunod tayo sa Diyos. Ngayon, kung hindi kayo nagbabasa ng Bible, paano kayo susunod? Paano nyo malalaman kung anong gusto ni Lord kung hindi nyo po siya kinikilala dito? Paalala po sa Kanya, have I not commanded you? Be strong and courageous. Ulit-ulit. Bakit? Para matandaan niya. Do not tremble or be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. I'll go wherever you will go. Ay, hindi pa alam yun. Bata pa kayo. Bata ako, yun ang team song. Team song ng mga magjowa. Pero ito iba.
si God ang makakasama mo habang buhay. Sabi ni Billy Graham, courage is contagious. Nakakahawa po ang lakas ng loob. Sa mga pamilya po na dumaan sa pagsubok, kunyari ho yung may kamag-anak kayong may sakit, pag nakikita po ng mga kapamilya ninyo na lumalaban kayo, na nagtutulong-tulong kayo, parang meron silang ganang patuloy pang lumaban. Kasi nakakahawa yung tibay ng loob, yung resilience, yung courage, yung tapang, nakakahawa yun eh. Hindi po yung magmamatapang kayo, mag-aamok kayo. Matapang ako, hindi siga. Yung lakas ng loob na kalmado, pero alam mong haharapin yung pagsubok. Yun ang magandang hanapin, di ba? Courage is contagious. When a brave man takes a stand, the spines of others are often stiffened. Ibig sabihin, tumitikas din yung iba. Saan ba nakuha ni Joshua ito? Alam niyo ba, sa Deuteronomy pa lang, sinasabi na yan ni God, be strong and courageous. Sinabi ni God kay Moses. Kaya sinabi ni Moses kay Joshua, be strong and courageous. At nung nasa Joshua tayo, yun din ang paalala ng Diyos sa kanya, be strong and courageous. At dahil matibay na yung loob ni Joshua, binigyan siya ng misyon. Ano yung misyon niya? I have given Jericho into your hand. Ibig sabihin, pag tumawid ho sila ng Jordan River, ang unang city na i-conquer nila ay yung city of Jericho. Tatalunin daw nila yung king at yung valiant warriors. And paano nila gagawin yan? Ang instruction sa kanila, you shall march around the city, all the men of war circling the city once. And you shall do so for 6 days. Nagigets ba natin yung instruction? Isang beses nilang iikutan ang city of Jericho. Pagkatapos ilang beses nilang gagawin? Ilang araw? 6 days. So kung iikot sila isang beses sa isang araw, ilang beses po silang iikot? 6. Very good, children. 6 times. Okay? Pero hindi pa doon natatapos. Meron pang kailangan. Yung priest, dapat merong trumpets, merong horns. At pagdating ng 7th day, iikutan mo ngayon siya 7 times. So, naka 6 times na sila, tapos nung 7th day, anong gagawin? Iikutan nila ilang beses? 7 times. So, in total, nakailang ikot sila? 7. Kasi 7 times sa 7th day. Tapos may 6 na araw pa, na isang beses isang araw. So, ilan in total? 13. Ayan, very good, children. Bakit ko ito pinapagawa sa inyo? Gusto ko kasi mag-imagine kayo ngayon eh. Buong bansa, buong tao ng Israel, naglalakad doon. Mamarcha daw tayo dito. Kunyari, ayan yung Jericho, di ba? Naglalakad sila dyan. Ano? Lalakad lang tayo dito? Oo, malalakad lang daw. Tapos ano mangyayari? Sabi niya, masisira daw yung pader. Ha? Masisira yung pader? Maglalakad lang tayo? O maglalakad lang daw tayo? Isipin ninyo. Sa unang araw siguro, ang sayang gawin, exciting. Sa pangatlong araw po, sa palagay ninyo natutuwa pa sila sa ginagawa nila. Siguro sa pangatlong araw, dumidikit na sila dun sa pader. Walang biyak. Ha? Sabi magmarcha lang daw tayo eh. Hindi ba, bawal bang suntukin? Bawal bang sipain? Bawal eh. Magmamarcha lang daw tayo. So dito po na-invento ni Sarah Geronimo yung kanta niya. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot pa, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang siya. Tapos nung 6th day na, pinanonood na siguro sila ng mga tao sa loob ng Jericho. Anong ginagawa nun? Tingnan mo, para silang ewan. Siguro nahihiya na sila, ayaw na nila tumingin sa kalaban. Kakahiya naman. Wala pa rin nangyayari. Pawis na tayo dito, ikot-ikot lang tayo, wala nangyayari. 7th day na. 7 beses ngayon silang iikot. Na-imagine nyo po yung stress ng mga Israelites? Parang, kailan ba to guguho?
Nakakahiya di ba? Pero anong ginawa? Sinunod po nila. And when the day came, the people shouted, the priests blew the trumpets, and when the people heard the sound of the trumpet, the people shouted with a great shout. Ano kayang shout yung sinigaw nila? Ah! Ganon kayang sigaw? Or, ah! Ganyan ba? Basta sumigaw sila sabay-sabay. Imagine ninyo pagkasigaw nila, tumumba yung pader. Na-flat yung pader. Para ho yung isang pader, tapos tumumbang ganun. Naging sahig. Naging sahig. So, ngayon, susugod na sila. Tumabi-tabi ang walang silbi. Ganyan sila. Rockstar na sila ngayon. Bakit? Confident sila Kakampi nila si God Biruin mo yung city na yon, naniniwala sila po, protektahan sila ng mga pader nila. Tapos gumuho lang mag-isa. Sinong nagpatumba? Yung sigaw ba nila? Yung torotot ba nila? Si Joshua ba? Tinulak ba nila yung pader? Hindi. Sabi sa Hebrews 11, by faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. Yung pananampalataya nila at paniniwala nila sa Panginoon that God will do as He says, that is what brought the walls of Jericho down. And that's what faith can do. Pagtibayan po ninyo yung inyong pananampalataya sa Panginoon because it can bring walls down. It can give you victory. It can give other people hope if you just hold on to your faith. It's about time we embrace obedience to God, faith to God, and courage that is empowered by God. But not just the 3, kasi kailangan ho ng pang-4. Pinaka-importante sa lahat ay consecration. Ano yung consecration? Ang consecration po, you decide to be set apart. Ibig sabihin, yung buhay mo, hindi na para sa iyo lang. Hindi na para sa uso. Hindi na para sa gusto lang ng iba. You are set apart for God's purpose. Ano ba yung plano ni Lord sa iyo? Ano ba yung gusto ni Lord na gawin mo? You should be set apart. And by being set apart, kailangan may mga isusuko tayo. Isusuko natin yung mga mali nating ginagawa. Kunyari, hindi ba kayo mag-asawa, pero kayo ay nagsisiping? Kasalanan yun. Kunyari, nag-a-attendance ka sa opisina, umalis ka na ng gantong oras, pero hindi ka pa nag-log out. Tapos sabi mo na lang sa friend mo, paki-log out mo ako. Di ba? Mukha ka patuloy nag-OT. Yung mga hindi nagbabayad ng tax, hindi yan nasunod. O yung mga nangungurakot, ayan, patatamaan na naman po natin sila. Tama na, sobra na. Magsisi na kayo. Bago dumating si Jesus. Di ba? Isuko nyo na yan, ibalik nyo na yung pera namin. Joke lang. Consecration. We have to choose to stand for what is right. At yun po ay naging malaking problema nila Joshua. Alam nyo kung bakit? Pagkatapos po nilang nagtagumpay sa Jericho, ang susunod na bayan na pupuntahan nila ay ang bayan ng Ai. AI. Yes, modern. May AI na sa Bible. Tingnan po ninyo. AI. Okay? Pero doon sa Ai, natalo sila. Marami sa kanila ay namatay. Kaya po parang gumuho ang buhay ni Joshua. Joshua tore his clothes sa Joshua 7, fell to the earth, his face before the ark of the Lord until the evening. Umiiyak, nagmumukmuk doon. Both he and the elders of Israel, and they put dust on their heads. Tapos nakipag-usap siya sa Diyos, no? Binasa natin to kanina. Alas, O Lord God, why did you ever bring these people over Jordan? Only to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us.
Bakit mo to hinayaan, Lord? Pinapunta mo pa kami dito ngayon, pinapatay kami. If only we had been willing to dwell beyond the Jordan. Ibig sabihin, sana Lord, hindi na lang kami tumawid. Mamamatay naman pala kami. Oh Lord, what can I say since Israel has turned their back before their enemies? Wala na Lord, umatras na yung mga kababayan ko, ayaw na nilang lumaban. For the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear of it, and they will surround us, cut off our name from the earth. Mabubura kami dito, Lord. And what will you do for your great name? Ano pong gagawin niyo, Lord? Pangalan niyo po ang nakabinbin dito. Sinasabi ng tao, ito na yung mga taong pinili ni Lord. Tapos natatalo kami, Lord. Paano na? Sumagot po ang Panginoon kay Joshua. Sabi ni Joshua, rise up. Rise up, everybody. Rise up daw. Rise up. Why is it that you have fallen on your face? Eto na ang problema. Israel has sinned and they have also transgressed my covenant which I commanded them. And they have even taken some of the things under the ban and have both stolen and deceived. Alam niyo yung nangyari? Sumugod po sila doon, tapos yung mga bagay na dapat sinisira nila. Dahil itong mga taong sinasako po nila, may mga Diyos-Diyosan yan, meron ho silang mga idols, pero pagpunta po nila doon, gintuto eh. Sayang. Sayang pwede itong pagkakitaan. Parang Pinoy. Di ba? Sinabi ng wag kunin, kinukuha. Ano mong ginagawa? They also put them among their own things para bang gamit nila yun. Sinabi nga ni Lord, ipunin nyo lahat dyan at sisirain yan. Anong problema? Therefore, the sons of Israel cannot stand before their enemies. Bakit hindi sila magtagumpay? Hindi nila kayang talunin yung people of Ai. Bakit? Kasi may kasalanan sila. They turned their backs before their enemies, for they have become a curse. I will not be with you anymore unless you destroy the things under the ban from your midst. Tanggalin ninyo yung mga bagay na yan. And so, God commanded Joshua to consecrate the people. So, Joshua was going to say, consecrate yourselves, and then, you have to, until you have removed the things. Ibig sabihin ng remove the things, ito ay isusuko mo. Ito ay itatanggalin mo sa iyo. At yun po ang ginagawa natin when it comes to repentance. Pag tayo ay nagre-repent sa Panginoon, isinusuko natin. Hindi po nyo matatawag na repentance, Jesus, sorry po sa mga kasalanan ko today. In Jesus' name we pray, amen. Tapos bukas gagawin mo ulit. Hindi repentance yun. Walang pagsisisi. Walang pagtatama sa mali. Yun po ang pinapagawa sa kanila. Tanggalin nyo yung mali. And so people were encouraged to do it, and they did it. And so they had victory. Years and years and years after. Pag basa ho kayo ng Bible ng Joshua, huwag nyo pong isipin na mabilis lang to lahat. Mabilis lang yung pagkasulat, pero ilang taon din po yan. Kaya sa bandang dulo ng Joshua, nung matanda na si Joshua, sa Joshua 23, sabi ni Joshua, not one word of all the good words which the Lord your God spoke concerning you has failed. Tapat ang Panginoon. Kaya niyang ibigay kung ano man yung pinangako niya. Tapat siya. He will do what He says He will do. Do you trust the God who is able to do what He promised He will do? Then if you trust Him, have the courage, have the faith, and continue to obey. Diba? All have been fulfilled for you, not one of them has failed. Ngayon, may kondisyon. It shall come about that just as all the good words which the Lord your God spoke to you have come upon you, magkakaroon din kayo ng pagsubok. The Lord will bring upon you all the threats,
until He has destroyed you from off this good land which the Lord your God has given you. Bakit? Kapag kayo ay nagpatuloy na gumawa ng mali, makikita nyo ang katapusan ninyo. Yun yung sinasabi ni Joshua. At sa dulo po ng Joshua, sinabi ni Joshua ito, therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity, in truth. That is consecration. That you fear God and that you will serve Him in sincerity and truth and put away the gods which your father served beyond the river and in Egypt. Lubayan nyo na yan, bitiwan nyo na yan, kasalanan na yan, and choose to follow the Lord. He says in 24 verse 15, if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, kayong bahala. Kung ayaw ninyo mag-serve kay God, kayo bahala. Yun ang sinasabi ni Joshua. Basta, pag ibang Diyos ang sinamba ninyo, may parusa. Pero pag loyal kayo kay Lord, okay. Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ko sa inyo, sasabihin ko ang ibig sabihin ng pangalan ni Joshua. Hosea po ang pangalan niya. Hosea po, ang ibig sabihin nun ay inililigtas. Ginawa po ni Moses na Joshua ang pangalan ni Hosea. Dahil yung salitang Joshua po ay galing sa Yeshua, nang ibig sabihin, the Lord is my salvation. Siya ang magliligtas sa akin. Ang parehas na pangalan ni Joshua, when you translate it, it is Yeshua. And when you translate it to the common English word that we have today, guess what the name is? Jesus. Kaya ho sinabi sa Acts, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Nasa Panginoong Hesukristo ang tunay na tagumpay. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Hindi lang sarili mo, kundi yung buo mong pamilya. How many of you are still praying for your families to come to the saving faith? Meron pa kayong mga kapamilyang gusto nyong makakilala pa kay Lord. Diba? Ang dami pa natin, no? Kung gusto po nating, how many of you gusto nyo magbagong Pilipinas? O mas marami. Mas marami yung gusto magbago yung Pilipinas kesa yung mga kapamilya nila. Ano nangyari? Gusto nyo tumigil na yung korupsyon, di ba? Gusto nyo magtino na tayo. Bumoto kayo ng tama next time para matino tayo. Pero hindi yun eh. Wala sa tao ang pag-asa ng Pilipinas. Kahit sinong ilagay mo dyan, tao lang yan. Ang kailangan natin makilala ng tao, si Hesukristo. Dahil si Jesus, kaya niyang baguhin ang bansang ito. Pero hindi po magbabago ang bansang ito kung hindi kayo susuko, kung hindi tayo susuko sa Kanya. So now I will ask you to close your eyes and bow your heads. Sa punto po ito, sa pagkakataong ito, katulad ng consecration na ginawa ni Joshua sa mga tao ng Israel. Kung meron man po kayo na gustong isuko kay Lord, alam nyo na meron kayong ginagawang masama, may ginawa kayong mali, na hindi kalugod-lugod kay Lord at gusto nyong baguhin na ito. Panahon na po ngayong araw na ito. Grab nyo na yung opportunity na isuko ito kay Lord. Pwede nyo hong sabihin kay God, Panginoon, paulit-ulit na lang ako nagkakamali. Paulit-ulit ko na lang pong ginagawa itong mga bagay na ito. Nadadapa ako. Pero ngayon,
Ngayon, Jesus, I call upon your name. Gusto ko na pong mapagtagumpayan ito. So today, I will surrender. Kung kasalanan ang isinusuko mo sa Panginoon, isuko mo yan ngayon. Pwede mo ring isuko sa Panginoon yung mga desires mo, yung mga plano mo sa buhay. Panginoon, hindi na ako ang Diyos. Ikaw ang Diyos, ikaw ang masusunod, susuko ako sa iyo. If you are consecrating yourself today, can you raise your hand? I want to pray for you. May isinusuko ka kay God. Pwedeng buhay mo, pwedeng mga plano mo, pwedeng mga kasalanan mo. Pero ngayon, nagdidesisyon ka, Panginoon, sumusuko ako sa iyo. In fact, yung mga nakataas ng kamay, gawin nating mas matibay ito. Pwede ka bang tumayo? Tumayo ho kayo. Panatilihing nakataas ang ating kamay as we pray. Jesus, we surrender everything to you. Today, I declare that you have full control of my life. Simula ngayon, Panginoon, susunod ako sa iyo. At simula ngayon, wala akong ibang pupurihin, kundi ang pangalan mo. Jesus, our Savior, we glorify you, and we will continue to praise you for all our days. We surrender our